Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Ginoong Villasiran at bago tayo magsimula sa ating talakayan ay inaanyayahan ko muna ang lahat na tumayo para sa isang panalangin na pamumunuan ni Binibining Ashley. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat at pwede na kayong umupo. Inaantok ba kayo ngayong araw? Ito lang ang gawin nyo. Shake nyo lang ng shake. Ilabas nyo lahat ng stress na nararamdaman nyo ngayon. Sige lang. Ilabas nyo. Yan. Tama. Nawala bang antok nyo? Kumusta kayo? Mabuti naman. Bago tayo magsimula, ay pakitignan muna kung may mga lumiban ba sa mga kaklase nyo. Wala. Mabuti naman. Handa na ba kayo sa bago nyong matututuhan ngayong araw? Kung handa na'y magsimula na tayo. Noong nakaraang araw ay tinalakay ko sa inyo kung ano ang syntaxis. Sino dito makapagbibigay ng kahulugan ng syntaxis? Ikaw, Ginoong Kaparon? Tama. Maraming salamat, Ginoong Kaparon. Ang syntaxis ay ang pag-aaral o pag-uugnay ng mga salita para makabuo ng isang parirala, sugnay, at mga pangungusap. At ngayon ay tatalakayin naman natin ang semantika. Ang ating layunin sa talakayan na ito, kayo ay inaasahan na pagkatapos ng talakayan na ito ay natutukoy nyo ang mga uri ng semantika at natutukoy ang pinagkaiba ng konotasyon sa denotasyon. Ang semantika. Sino dito ang makapagbibigay kung ano ang kahulugan ng semantika batay sa kanilang sariling pananaw? Ikaw, Binibining Kapulong? Tama! Maraming salamat, Binibining Kapulong. Ito ay mula sa pandiwang Griegong Simaino, nang ibig sabihin ay mga hulugan, o sa pangalang semantikos na makahulugan. Sa katagalan ay ginamit na ito sa pagpapakahulugan sa linguistika. Ayon kay Gonzales, 1972, ang semantika ay proseso ng pag-iisip, kognisyon, at konseptualisasyon. Idinagdag pa niya na ang semantika ay tinuturing na sentrong daluyan ng iba't ibang larangan ng isipan at disiplina ng pag-aaral tulad ng linguistikang filosofiya at psikolohiya. Ayon naman kay Marquez, 2010, nakapokus ang semantika sa pagbibigay ng kahulugan ng mga salita o parirala o pangungusap. May dalawang paraan ng pagbibigay kahulugan sa mga salita, at ito ay mga konotasyon at ang denotasyon. Ang denotasyon, ito ay nagtataglay o nagpapahiwatig ng neutral o objektibong kahulugan ng mga termino. Tumutukoy rin ito sa literal na pagpapakahulugan ng mga salita. Ang mga kahulugan ay nagmula sa mga diksyonaryo o sa maging mga aklat. Sino ang makapagbibigay ng sarili niyang pag-unawa sa denotasyon? Ikaw, Ginoong Tinsay? Tama! Maraming salamat, Ginoong Tinsay. Ang mga kahulugan na nasa diksyonaryo ay matatawag nating denotasyon. Isang halimbawa nito ay ang paru-paro ay dumapo sa rosas. Na ang ibig sabihin ng paru-paro dito ay isang insekto na dumapo sa isang rosas. Isa pang halimbawa ay ang mga ahas ay may kamandag at mayroon ding walang kamandag. Nang ibig sabihin ay ang ahas ay minsay may kamandag at meron ding walang kamandag. Sino dito makapagbibigay ng halimbawa ng denotasyon? Ikaw, Binibining Pasilan? Tama, maraming salamat. Kumikislap ang between. Na ang ibig sabihin ay kung titignan natin sa kalangitan ay kumikislap naman talaga ang between. Ayon kay Porter G. Perren, isang dalubika, sapagkat may paniniyak at walang pasubali, kinikilala, tinatanggap at sinasang-ayunan ng mga tao, tumutukoy rin ito sa tiyak na kahulugan o katangian ng bagay na tinutukoy
at konkretong nakikita. At sa madaling salita, ang mga salita na ang kahulugan ay galing sa diksyonaryo ay matatawag nating denotasyon. Sunod naman ay ang konotasyon. Ang konotasyon, ito ay tumutukoy sa karagdagang kahulugan, taglay ng isang salita batay sa intensyon o motibo ng taong gumagamit nito. Ito rin ang kahulugang ibinibigay sa mga salita, parirala o pangungusap na hindi tuwirang isinasaad. Sino dito ang makapagbibigay ng sarili niyang pananaw o pagpapakahulugan sa salitang konotasyon? Ikaw, Ginoong Lloyd? Tama, maraming salamat, Ginoong Lloyd. Ang konotasyon ay matatawag natin konotasyon ng isang bagay kung ang kahulugan nito ay hindi natin makikita sa diksyonaryo. Ang halimbawa ng konotasyon ay ang batang lalaki ay talaga namang may gintong kutsara sa bibig. Nang ibig sabihin ng gintong kutsara sa bibig ay isang mayaman o galing sa maraming perang pamilya. Isa pang halimbawa, ang haligi namin sa tahanan ay isang mapagmahal. Nang ibig sabihin ng haligi ay isang ama. Sino dito ang makapagbibigay ng halimbawa ng konotasyon? Ikaw, Ginoong Tinsay? Tama! Maraming salamat, Ginoong Tinsay. Ang dati kong kaibigan na isang ahas dahil niloko niya ako. Ang salitang ahas sa diksyonaryo ay isang hayop, pero ang salitang ahas dito ay pinangtukoy niya sa kanyang kaibigan. Sa madaling salita, ang konotasyon ay isang pansariling pagkahulugan o pangpapakahulugan ng isang tao o grupo ng mga tao. At yun lamang para sa ngayon, naway may natutuhan kayo sa aking tinalakay ngayon. At sa susunod nating pagkikita ay maghanda kayo para sa isang pagsubok. Naanyayahan ko muna ang lahat para tumayo sa isang panalangin na pamumunuan ni Binibining Kapulong sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Binibining Kapulong. At yun lamang para sa ngayon. Maraming salamat, mga mahal kong estudyante. Paalam!